voltage doubler is an electronic circuit that converts an alternating current input voltage into a direct current output voltage, approximately twice the peak amplitude of the input. Utilizing a network of 4 diodes and 4 capacitors, it acts as a rectifier and step-up device, often used in low-current, high-voltage application like microwave ovens, cathode ray tube television, and a power supply. Ito yung voltage doubler na ginawa ko. So gumamit ako ng 12 capacitor, electrolytic capacitor, at 12 diode. So, ang capacitor niya, ang value is 470 microfarad, 50 volts. So 12 siya, 6 dito, 6 sa kabila. At mayroon siyang 12 diode. Ang value ng diode is 1N4007. So dito makikita nyo, mayroon siyang mga terminal. So galing dito, ito mayroon siyang terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 at 7 din sa kabila. So etong dalawang to, dito papasok yung AC. At naka-label naman siya yung mga terminal natin. Ito yung number 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kabila, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ibig sabihin, ito yung 1, 2, 3, 4. So mamaya sa pag-test nito, mag-alternate tayo. Magsimula tayo sa number 1, number 2 output, 3 output, 4 output, 5, and so on. So 12 ang output niya. So ito, meron na siyang transformer na akong nilagay. Kaya lang, ang transformer na to is 12 volts lang. So, ang gagamitin natin is yung multiple output transformer. So, from 3 to 12 volts. So, titingnan natin kung ilan yung output ng 1, capacitor 1, capacitor 2, hanggang capacitor 12. So, magmumula tayo sa 3 volts. So, ito, ginawa kong multiple output transformer. Ang output nito is AC. So, alternating current ang output nito. So, kahit mabaliktad siya, okay lang. So, ito ang alligator clip niya. Okay. So, kabit natin yung alligator clip dito sa input. At sa kabila. So, sa pag-test, etong negative test probe, ilalagay natin dito. Okay. So, steady lang ang negative test probe. So, lalagay natin dyan yung negative test probe. At ang igagalaw natin is yung positive test probe. So, unang itetest natin is yung AC. So, ilan ba ang output sa AC? So, makita natin dito sa digital multitester. So, mamaya makikita natin from 3 volts. Okay. So, on natin. Then, lagay natin dito sa alligator clip. Okay. So, ang output ng 3 volts is 3.3 volts. AC po siya. AC. So, nakita nyo po dito is AC ang output niya muna kasi galing sa transformer. Mamaya, pag test natin dyan, dapat mag-DC siya sa number 1. Okay? Ang output niya is 3.3 AC. Okay, so test natin ang number 1. So, number 1 natin, meron siyang 4.0 volts. Makikita nyo siya, DC na po siya. Yan. 4.0 volts, yung number 1. Yung number 2 niya, karoon siya ng 8.05 volts DC. Number 2. Number 3 capacitor, ang output niya is 12.06 DC. Yung number 3. Yung number 4, meron siyang 16.06 volts DC. Number 5, meron siyang 20.09 volts DC. Number 6,
Meron siyang 24 volts, 24.12 volts DC. Number 7, 28.14 DC V. Number 8, 32.16 volts DC. Number 9, mayroon tayong 17. Number 10, 17. Sa 40 volts DC. 11, we have 44.1 volts DC. At yung number 12 ay 48.1 volts DC. So yan po ang pagkakaiba-iba ng voltage from capacitor 1 to capacitor 12. So ang voltage natin is only 3.2 or 3.3 volts AC. So tataas natin siya sa 4.5. So sa 4.5, lumabas sa kanya is 4.9 volts, 4.93 or 94 AC. So test natin yung number 1. Number 1, sa 4.5, ang number 1 is 6.23 DC. Number 2 is 12.47 DC. Number 3, meron siyang 18.73 volts DC. Number 4, 24.96 volts DC. Number 5, 31.21 volts DC. Number 6, so meron siyang 37.48 volts DC. Number 7, 43.7 volts DC. Number 8, mayroon tayong 50 volts DC. Number 9, 56.2 volts DC. Number 10, 62.5 volts DC. 11, meron tayong 68.7 volts DC. At number 12, meron tayong 75 volts. 75.9 volts DC. So ito yung mga voltage naman sa 4.5 volts AC. So taas natin sa 6 volts, 3, 4.5, 6 volts. 6 volts, ang lumabas is 6.6 volts AC. Okay, capacitor 1 sa 6.6 volts, ang output niya is 8.49 volts DC. Sa number 2, 17.02 volts DC. Number 3, we have 25.56 volts DC. Number 4, 34.08 volts DC. Number 5, 42.6 volts DC. Number 6, meron tayong 51.1 volts DC. Number 7, 59.6 volts DC. Number 8, meron tayong 68.1 volts DC. Number 9, so naka-measure tayo ng 76.5 volts DC. Number 10, 84.8 volts DC. So nag-7 siya. So 84.8
84.65. So 84.6 volts DC. 11, 93.3 volts DC. And last, we have 101.9 volts DC. So ito yung voltage para sa 6 volts. So, ang 6 volts lumabas is 6.5. The next voltage is 9 volts. Lagay natin siya sa 9. Yung 9 volts is lumabas is 9.87 volts AC. Almost 10 volts na. So 9.9 volts AC. Okay, capacitor number 1, ilan kaya ang output? 12.97 volts DC. Number 2, meron tayong 25.93 volts DC. Number 3, 38.91 volts DC. Number 4, meron tayong 51.9 volts DC. Number 5, 64.9 volts DC. Number 6, 78 volts, 77.9 volts DC. 7, 90.1 volts DC. Number 8, 104 volts DC. Number 9, 117.1 volts DC. Number 10, 130.2 volts DC. 11, 143.2 volts DC. And the last is 156.4 volts DC. So yan po ang mga voltage para sa 9 volts. So last voltage natin, ang 9 volts lumabas is 9.9. So last natin is yung 12 volts. 12 volts lumabas is 13.25 volts AC. So makita mo po dito yung kung AC or DC. So capacitor number 1 sa 13.28, ilan kaya yung 1? Meron tayong 17.55 volts DC. So naka-DC na po siya. Number 2, 35.09 volts DC. Number 3, 52.6 volts DC. Number 4, 70 volts DC. Number 5, 87.5 volts DC. Number 6, 105 volts DC. 7, 122.4 volts DC. So that is number 7. Number 8, 139.9 volts DC. Number 9, 157.4, so 0.3, 157.2 volts DC. Yan sa number 9. Number 10, so number 10 natin is 174, so 175.1. Okay, tumaas pa, 5. So 175.6 volts DC, number 10. 11, so meron tayong 193.1 volts DC.
or 193 volts DC. So ilan kaya yung number 12? So test natin yung number 12. Mayroon tayong 210.7 volts DC. So sa number 12 volts ang input natin, ang out niya sa number 12 is 210 volts DC. So ito ang tinatawag na voltage doubler. So sa dulo ng video natin, ilalagay ko dito doon yung diagram or schematic diagram ng ating voltage doubler. So tanggalin natin to. So titingnan natin kung may kuryente pa ba yung number 12. So dito yung ground. So kung may store current pa siya o voltage, then number 12. So meron pa po siyang store voltage na 191. Number 12. Yung number 2 natin, meron pa siyang 16.98 or 16 volts. Yung number 8, 121. So ibig sabihin, lahat po silang capacitor, kahit wala na siyang supply, ay mayroon pa siyang store voltage. So tumataas po ang voltage niya magmula sa 1 hanggang 12. So na-add po lahat ng voltage niya. So, for example, dito po, kung 50 volts to, 1, 2, 300 volts na po siya. Kabila, the same din. Kasi nakaseries po ang ating capacitor. So meron tayong 6 na 50. Ang lalabas po sa kanya is 300 volts. Ibig sabihin, kayang-kaya po niya yung 300 volts. So, nasa 200 plus pa lang tayo, voltage. So, wala na po siya sa circuit. Wala nang connection. Tinanggal ko na po yung alligator clip. Wala nang connection dito. Lagay natin sa negative at 12. Meron po siyang 189 volts. Yeah. So, pababa na po siya kasi wala na siyang supply. So, ang iba, wala daw kuryente. So kahit itatsupo to, wala po siyang kuryente. Kasi low current lang naman siya. Okay? So, yan po. Wala po siyang kuryente. Pero pag discharge po natin siya, meron siyang spark. So ito po, i-discharge natin. So nakita nyo po? Discharge natin yung 12, yung 10, yung 8, yung 6, yung 4, yung 2. Okay, so ito pong 6, wala na siyang store current or voltage. So 11 naman, mahina na lang siya. Yung 9, 7, 5, so nag-spark, 3, and yung 1. Okay, so wala na po siya na store voltage. So ito ang ating voltage doubler circuit. So maglalagay po ako ng schematic diagram. Okay.